Hindi nga nakapasok si Princess kinabukasan sa bangkong kanyang pinagtatrabahuhan dahil hindi pa maayos ang kanyang paglalakad. Masakit pa ang kanyang paa at namamaga pa rin to, kaya wala siya magawa kundi manatili muna sa bahay ni Lucas. Kahit gustuhin man niyang umalis na, ngunit ayaw din siyang payagan ng binata. Medyo na-bored na nga siya sa kakapanood ng TV sa kwarto, kaya kapag may pumapasok na katulong sa loob ng kwarto, nakikipag-usap na lamang siya sa mga ito para hindi siya gaanong mabored. Sa kabilang dako naman, nagpaalam muna sa kanya si Lucas na pumunta muna sa pabrika dahil may aasikasuhing importante. Di na rin nagtatanong si Princess dahil unang-una, wala naman siyang karapatan para manghimasok sa personal na buhay nito. Isa pa, ayaw na niyang makikipagtalo pa dito at baka bigla na lang siyang magkaroon ng sakit sa puso. Mas mabuti na rin na wala si Lucas sa bahay at hindi niya muna to nakakausap para kahit papano tumahimik naman kahit saglit ang buhay niya. Ngunit si Madam Lauren ngayon daw uuwi galing sa isang business trip sa Hong Kong, kaya tiyak ni Princess maabutan siya sa bahay ng matapobreng ina ni Lucas. Ayaw pa naman niyang muli silang magkikita ni Madam Lauren at baka kung ano na naman ang sasabihin nito sa kanya at hindi na rin siya makapagpigil pa. Hindi nga nagkakamali si Princess dahil maya-maya nakarinig siya ng busina ng sasakyan. Alam niyang ito na ang mommy ni Lucas. Naisip niyang hindi na lamang lumabas ng kwarto at baka magkaroon ng malaking gulo sa mansyon ng mga Mondragon. Pagkaraan na ilang minuto, pumasok sa loob ng guest room si Manang Martha. "Ma'am, baka po nagugutom na po kayo, ipaghahanda ko po kayo," sabi ng mayordoma. Saglit tinignan ni Princess ang kanyang wristwatch at malapit na palang mag-alas 12 ng tanghali. Mamaya na lang po, Manang. Hihintayin ko na lang po si Lucas," sagot ni Princess. Di niya alam bakit yun ang nasabi niya, gayong ang totoong dahilan ay talaga niyang lumabas ng kwarto dahil baka makita sila ng mommy ni Lucas. Mahal niyo po talaga si Sir, ma'am, di po ba?" Nakangiting tanong na mayordoma. Hindi alam ni Princess kung anong isasagot niya kay Manang Martha, kaya ngumiti na lamang siya ng bahagya. "Alam niyo po, ma'am, maswerte po kayo kay Sir Lucas dahil mabait naman po siya at saka po maalaga. Nakita namin noon kung paano niya inalagaan si Ma'am Colleen, pero hindi karapat-dapat kay Sir ang babaeng yon, kaya buti naman at hindi sila nagkatuluyan." Pagtatapat ni Manang Martha. Nakikinig lang ng mabuti si Princess at di niya alam kung bakit natutuwa siya nung sinabi ng mayordoma ang mga bagay na yon. "Kaya ma'am, sana po mahalin niyo si Sir Lucas, ma'am." May halong lungkot ang boses ni Manang Martha at hindi rin alam ni Princess kung bakit may konting kirot sa puso niya ang sinabi ng katulong sa kanya. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. "Sana ma'am, mahalin niyo po si Sir Lucas." Napabuntong hininga na lang si Princess dahil paano nga ba niya gagawin yon kung lahat sa kanila ni Lucas ay bahagi lamang ng pagtupad sa kasunduan. Sa isip ni Princess kung alam nga lang ni Manang Martha ang katotohanan. Manang, may iba po ako ha. Alam po ba ni Madam Lauren na nandito ako sa bahay?" Nag-aalalang tanong ni Princess. Hindi po ma'am," sagot ng mayordoma. Okay po. Kung maaari po sana, Manang, huwag niyo na lang po sanang mabanggit sa kanya na nandito ako," pakiusap ni Princess. "Bakit po, ma'am? Hindi po ba kayo gusto ni Madam Lauren para kay Sir Lucas?" Tanong ni Manang Martha kahit na alam naman ito na hindi na nga gusto ng ina ni Lucas si Princess. Siguro, Manang. Hindi kasi ako mayaman kagaya nila." Nalulungkot na sambit ni Princess. Hindi naman po sukatan na estado ng buhay, ma'am. Kung totoong nagmamahalan ng dalawang tao, ma'am, di po ba? Wika ni Manang Martha. Tumango lang si Princess. Ayaw na nang magsalita pa dahil nakakalungkot sa pakiramdam. Maya-maya nagpaalam na si Manang Martha sa kanya dahil may aasikasuhin pa raw ito. Na mag-isa na lamang si Princess sa silid, humiga muna siya at saglit ipinikit ang kanyang mga mata. Maraming mga bagay ang naglalaro sa kanyang isipan, ang kanyang pamilya, si Amir, si Lucas at ang kanilang kasunduan. Sa susunod na buwan, ikakasal na sila ni Lucas at kahit sabihin pang peke ang gagawing kasalan, ngunit di pa rin niya maiwasang kabahan dahil tiyak niya may malaking gulong naghihintay, lalo na tutol sa kanya ang ina ni Lucas. Muling tinignan ni Princess ang kanyang orasan. Lampas alas 12 na ng tanghali, ngunit di pa umuwi si Lucas. Gayong sinabi naman ito sa kanya na uuwi ito ng pananghalian. Biglang nakaramdam ng pagkainis si Princess.
Inisip niya, ano kaya kung tawagan na lang niya ito sa cellphone? Subalit ang isang bahagi ng isip niya ay nagsasabi na hindi niya dapat gawin yon dahil hindi naman siya girlfriend ng lalaki. At nang may pumihit sa pintuan, agad bumalikwa si Princess. Sa pagkaakalang si Lucas ang pumasok, ngunit si Manang Marta pala at sinabihan siya nitong kumain na. Nasa kwarto na po siya ni Madam Lauren. Ma'am, nagpapahinga. Mamaya pa yun magigising kaya wala po kayong dapat ipag-alala, sabi ni Manang Marta. Ah, ganun ba? Sige ho Manang, salamat pero hintayin ko lang saglit si Lucas para sabay na kaming kumain, tugon ni Princess. Tumango na lamang ang mayordoma at pagkatapos lumabas ito ng silid. Tinignan na naman ulit ni Princess ang orasan at ngayon, pasado 1:00 na ngunit wala pa rin si Lucas. Hanggang sa lumipas sa 1 oras at wala pa rin ang kanyang hinihintay. Kaya nagdesisyon si Princess na umalis na lang at umuwi na sa apartment. Total naman, makakalakad na siya kahit medyo paika-ika nga lang. Tuyo na rin naman ang kanyang damit na nabasa ng ulan kahapon kaya pwede niya na itong suotin. Nang makapagbihis siya at makapag-ayos sa kanyang sarili, dinampot niya ang kanyang shoulder bag at nang buksan niya ang pinto, nasa lubong niya sa may pintuan si Manang Marta. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ng katulong. Aalis na po ako, Manang. Uuwi na ako sa apartment. Masyado na kasing boring dito eh, sagot ni Princess. Hindi pa po kayo kumakain, ma'am. Hindi na po ba ninyo hihintayin si Sir Lucas? Tanong ni Manang Marta. Hindi na po, Manang. Okay naman po ako. Sa apartment na lang po ako kakain, tugon ni Princess saka to humakbang sa pasilyo papunta sa may hagdanan. Ngunit nasa lubong niya si Lucas at nang makita siya nito, kumunot ang noo ng binata. Where are you going? Tanong nito sa kanya. Uuwi na ako. Walang kaimo-emosyong sagot ni Princess ni hindi nga niya tinignan si Lucas. No! Bumalik ka sa kwarto at mag-usap tayo? Mariing utos nito. Ngunit nagpatuloy pa rin si Princess sa paglalakad, di man lang pinakinggan ang sinabi sa kanya ni Lucas. At dahil sa katigasan ng kanyang ulo, napilitan si Lucas na buhatin ulit siya pabalik ng kwarto. Habang si Manang Marta nakangiti lang, halatang natutuwa sa kanyang nakikita. So, balak mo talagang umalis na hindi mo lang nagpapaalam sa akin? Sabi ni Lucas at halata na naiinis na naman ito. Diba sabi ko hintayin mo ko? Dagdag pang sabi ng lalaki. Hihintayin kita. Di bang sabi mo 12:00 nandito ka na? Alam mo ba kung anong oras na ha, Lucas? 2:00 na. Di na nakapagpigil si Princess at bahagyang tumaas ang kanyang boses. Hindi ako kumakain dahil hinintay kita. Iniwan mo lang ako dito sa bahay. Di mo ba alam na dumating ng mommy mo? Buti na lang di kami nakita at nasa kwarto na siya ngayon. Pagmamaktol na sabi ni Princess. Okay, sorry. May inaasikaso lang ako. Pagbibigay pa umanhin ni Lucas. Sige na at kakain na tayo. Mamaya ka na umuwi ng apartment, okay? Dagdag na sabi ng binata. Tumango na lamang si Princess habang inakay siya ni Lucas papunta sa dining table. Ngunit siguro nga malupit talaga minsan ang pagkakataon dahil lumabas ng silid si Madam Lauren at nakita nito si Princess. At ano ang ginawa ng babaeng yan dito sa pamamahin natin, Lucas? Galit na sigaw ni Madam Lauren. Humakbang ito papalapit sa kanila at ang mukha nito hindi na maipinta sa sobrang galit. Magandang hapon po, ma'am. Pagbibigay galang ni Princess. Anong maganda sa hapong ito? Gayong nakita kita dito sa pamamahay ko. Pabalang na sagot ni Madam Lauren. Mom, please, huwag mong pagsalitaan ng ganyan ng fiancé ko. Saway ni Lucas. Hindi mo talaga ginagamit ang utak mo, Lucas, no? Mas mabuti pang bumalik ka kay Colleen dahil siya ang nararapat sa'yo. Bulyaw ng ina ni Lucas. Mom, no. Matagal na kaming wala ni Colleen. But you still love her, don't you? Nanunuring tanong ni Madam Lauren. I don't anymore love her, Mom. Si Princess na ngayon ang mahal ko. So please, just be happy for me, okay? Mariing wika ni Lucas at tinawanan ang kamay ni Princess. No way, Lucas. Hindi ako makakapayag na magpapakasal ka sa babaeng yan. Hindi siya nababagay sa'yo, naiintindihan mo? Galit na bulyaw ni Madam Lauren. At ikaw, babae ka, alam kong pera lang habol mo sa anak ko. Gold digger? Sigaw ni Madam Lauren. Nasaktan si Princess nang marinig niya ang masasakit na sinabi sa kanya ng ina ni Lucas. Hindi niya akalaing muli siyang pagsasabihang gold digger. Buti na lang nakapagtimpi pa siya kung hindi. Matagal na niyang nasampalang matapobreng ina ni Lucas. Mom, stop it! Wala kayong karapatang pagsabihan si Princess ng ganyan?
Pagtatanggol ni Lucas. Princess, may tawag ka sa telepono sa receiving section. Sabi ng isang teller na kasamahan niya sa bangko. Nagtataka si Princess kung sinong maaaring tumawag sa kanya gayong oras naman ng trabaho. Hindi naman to pamilya niya dahil kadalasan naman sa cellphone tumatawag ang nanay at mga kapatid niya. At mas lalong hindi si Lucas dahil alam naman ito ang number niya at hindi rin tumatawag kapag oras na ng trabaho. Hello, good morning. Sagot ni Princess sa telepono. Hello, Princess de la Cruz? Boses na isang medyo may edad na babae. Agad na kinabahan si Princess dahil parang pamilyar sa kanya ang boses ng taong kausap niya ngayon. Ang mommy ni Lucas. Hindi nga siya nagkamali na magpakilala ito sa kanya. Gusto kong makipag-usap sa inyo mamayang alas 5 ng hapon sa Annabelle's Restaurant. May mahalaga akong sadya sa iyo kaya hihintayin kita. Mahalaga ang bawat oras kaya wag mo akong paghintayin ng matagal. Wika ng babaeng kausap ni Princess. Nagtataka man siya kung anong pag-uusapan nila, ngunit pumayag na lang siya na makipagkita kay Madam Lauren dahil natitiyak niya may kinalaman to tungkol sa kanilang dalawa ni Lucas. Hindi naman galit ang tono nito, ngunit naroon na rin ang kagaspangan ng pananalita. Sige po madam, mahinang sagot ni Princess. Matapos marinig ang sagot niya, binaba kaagad ni Madam Lauren ang telepono. Kaya bumalik na rin si Princess sa teller desk. Mars, sino yun? Tanong ni Faye. Mommy ni Lucas, gusto raw makipag-usap mamaya sa akin? Kaswal na sagot ni Princess. Uy Mars, baka pumapayag na yun sa pagpapakasal ninyo ni Lucas. Nakangiting bulong ni Faye. Hindi ako sigurado Mars, pero palagay ko hindi ganun yon, sagot ni Princess. Pagkaraan ng ilang mga oras, dumating na ang inihintay na pagkikita at hindi maiwasan ni Princess ang kabahan dahil unang-una hindi niya alam ano ang sadya sa kanya ni Madam Lauren. Alas 4 pa lamang ng hapon, lumabas na si Princess ng bangko dahil ayaw niyang mahuli sa kanilang pagkikita ni Madam Lauren. Buti nga lang at isang sasakyan mula sa Bangko de Oro ang Annabelle's Restaurant kaya tiyak niyang makakarating siya sa tamang oras. Pagkalipas na ilang minuto, nakarating na si Princess sa Annabelle's Restaurant. Agad siyang pumasok sa loob. Hinanap agad ng kanyang mga mata ang ina ni Lucas. Nakita niya tong nakaupo sa may di kalayuan sa gawing kanan na bahagi ng restaurant. Kasalukuyan tong kumakain at umiinom ng juice. May kasama tong isang lalaki na sa tingin ni Princess ay personal na alalay ni Madam Lauren. Lumapit siya sa kinaroroonan ng dalawa at agad na nagbigay galang. Maupo ka, Princess. Utos sa kanya ng ina ni Lucas. Humila ng upuan si Princess at kumain. Ngayon nakaupo siya sa harap ni Madam Lauren at ng mga kasama nito. Kumain ka muna. Alok nito sa kanya. Okay lang po ma'am. Busog pa po ako? Mahinahong tugon ni Princess. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Dediretsahin na kita. Hindi kita gusto kay Lucas. At siguro naman alam mo na yan, di ba? Total at pera lang naman ng mga Mondragon ang habol mo. So bibigyan kita ng 5 milyong piso kapalit ng paglayo mo sa anak ko. Walang kiming sabi ni Madam Lauren at pagkatapos inilapag nito sa mesa ang checking naglalaman ng 5 milyong piso. Nabigla si Princess sa kanyang narinig dahil hindi niya inaakala na ito pala ang sadya sa kanya ni Madam Lauren. Binabayaran siya nito para layuan lang niya si Lucas at nang di na matuloy ang kanilang kasal. O ano, kulang pa ba? Name your price and I will give it to you basta umalis ka lang sa buhay ng anak ko. Seryosong sabi ni Madam Lauren. Hindi naman galit ang tono ng boses nito, ngunit alam ni Princess na anumang oras ay maaari siyang sigawan nito. Masyadong na-insulto ang pagkatao ni Princess dahil sa sinabi sa kanya ni Madam Lauren. Siguro nga ang tingin sa kanya ng ina ni Lucas ay mukhang pera talaga. Oo nga't nakipagkasundo siya kay Lucas kapalit ng pera, ngunit meron siyang malaking dahilan at yon ay ang maoperahan ng kanyang amang may sakit sa puso. Subalit tong matapobreng babae, nakaharap niya ngayon, ay masyadong napakababaw ng pagtingin sa kanya porket mahirap lang siya. Princess de la Cruz, ano, kulang pa ba? Nagsisimula nang tumaas ang boses ni Madam Lauren kasabay ng pag-arko ng isang kiling nito. Ma'am, unang-una, hindi po pera ang habol ko sa anak ninyo. At kung babayaran po ninyo ako para lang iwan ko ang anak ninyo, sorry po pero hindi ko po magagawa yan. Mahinahon ngunit diretsang tugon ni Princess.
And why not? Oh, sa bagay nga naman, ano nga ba tong 5 milyong piso kumpara sa kabuang halagang makukuha mo kapag magiging asawa ka na ni Lucas, diba? Nang uuyam na wika ni Madam Lauren. At medyo tumaas na ang boses nito, halata nang nagagalit. Ma'am, masyado naman hong minamaliit ang pagkatao ko. Ngunit kahit ano pa po ang sabihin niyo ma'am, hindi po iiwan ang anak ninyo. Mariing wika ni Princess at tatayo na sana siya. Ngunit muling nagsalita si Madam Lauren. At this time, galit na talaga ang boses nito. Shit, woman. Okay, fine. Kung ayaw mong tanggapin, bahala ka. Pero wag kang umasang matatanggap kita bilang bahagi ng pamilya. Never. At gagawin ko lahat upang maging miserable ang buhay mo. Hindi ka magiging masaya. Bulyaw ni Madam Lauren. Malakas na ang boses nito kaya tuloy pinagtitinginan na sila ng mga tao sa loob. Mabuti na nga lang at hindi gaanong matao sa Annabelle's Restaurant dahil alas 5 pa lang naman ng hapon. Ngunit gayon pa man, nakaramdam ng sobrang hiya si Princess at di niya na to matatagalan pa. Kaya nagmamadali siyang tumayo at lumabas ng restaurant. Mabilis na naglakad siya papunta sa sakay ng LRT. Ngunit di niya namalayan umiiyak na pala siya. Labis siyang nainsulto sa sinabi ni Madam Lauren sa kanya at di niya rin niya maintindihan kung bakit labis siyang nasaktan gayong wala naman silang relasyon ni Lucas at hindi man sila totoong ikakasal pa. Pinahid niya ang mga luhang naglalandasan sa kanyang mga mata habang patuloy na naglalakad papunta sa sasakayan ng LRT. At ang biglang huminto sa tabi niya ang isang puting kotse. Nang tingnan niya ito, si Amir ang kanyang nakikita. At para bang nakainom ito. Pinasakay siya nito sa kotse, ngunit mabilis siyang tumanggi. Biglang bumaba si Amir, inawakan nito ang kamay niya at pilit na pinapasakay. Bitawan mo ko, Amir, ano ba? Sigaw ni Princess habang pilit niyang makawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Amir sa kanya. Let go of her? Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Amir. Nagulat pa si Amir na makita niya si Lucas at galit na galit tong nakatingin kay Amir. Huwag na huwag kang lalapit sa fiancé ko, kahit kailan. Muling sigaw ni Lucas. At akmang susuntukin pa sana nito ulit si Amir, ngunit mabilis na napigilan ni Princess ang kamay nito. Tama na, Lucas, please. Sumakay si Princess sa kotse ni Lucas at iniwan niyang mag-isa si Amir sa daan. Okay ka lang ba? Tanong ni Lucas kay Princess. Okay lang ako. Pero paano mo nalaman na pupunta ako sa sakay ng LRT? Tanong ni Princess. Tinawagan ako ng kaibigan mo dahil nag-aalala siya sa'yo. Tumawag daw kanina ang mommy at gustong makipag-usap sa'yo kaya pumunta ako sa Annabelle's Restaurant. Ngunit hindi lang ako pumasok sa loob. Anong kailangan ni mommy sa'yo? Curious na tanong ni Lucas. Ayaw sanang ipaalam ni Princess sa binata ang sadya ni Madam Lauren sa kanya, ngunit masyadong mapilit ito. So anong sinagot mo kay mommy? Seryosong tanong ni Lucas. Siyempre hindi ko tinanggap. Nakaperma na ako ng kontrata sa'yo at kailangan kong tuparin yon. Tugon ni Princess. Sinabi mo ang tungkol sa kasunduan natin? Biglang kumunot ang noo ni Lucas. Hindi naman perang habol ko sa'yo eh. Aba hindi no? Bakit ko sasabihin? Sinabi ko lang na hindi ko maaaring tanggapin ang inaalok ng mommy mo dahil hindi ako gold digger. Yun lang ba ang sinabi mo? Tanong ulit ni Lucas. Oo, yun lang. Ano pa nga ba? Pabalang nasagot ni Princess. Narinig niyang bumuntong hininga si Lucas at sa tingin niya, malalim ang iniisip nito. Bukas pala, pupunta tayo sa bridal gown designer para masukatan ka? Pag-iiba ng usapan ni Lucas. At bakit kailangan pang sukatan ako? Marami ng mga bridal gown rentals siya na. Pangatwiran pa ni Princess. Huwag ka nga maarte dyan. Basta bukas, pupunta tayo doon. Tapos. Mariing wika ng binata. Hindi na nga lang sumagot pa si Princess dahil baka magtatalo na naman sila ni Lucas. Hanggat maaari, ayaw niya na makipag-away dito. Kumain ka na ba? Tanong ng lalaki sa kanya. Hindi pa. Sa apartment na lang ako kakain at siguradong naghihintay na sa akin si Faye. Sagot ni Princess. Nagugutom ako kaya samahan mo akong kumain. Seryosong wika naman ni Lucas. Maya-maya pa ay pinarada nito ang sasakyan sa tapat na isang mamahaling restaurant.
Pagkatapos bumaba ito at pinagbuksan si Princess ng pintuan. Habang papasok sila sa loob, hinawakan ni Lucas ang kamay niya at hindi maintindihan ni Princess kung bakit kakaiba ang sensasyon natin ng pagkakahawak ni Lucas sa kamay niya. "Pwede bang bitawan mo ko, Lucas?" wika ni Princess. Tiningnan siya na masama ni Lucas bago binitawan ang kanyang kamay. "Alam mo, ang arte mo, no? Trabaho lang naman to walang personalan." Naiinis na wika ni Lucas. "Oo nga, trabaho lang naman ang lahat at alam ni Princess iyon. Ngunit bakit parang nasasaktan siya nang sabihin iyon ni Lucas?"